Kaya pa pala wala siya sa sarili nung binubuhos tubig yung anak niya kasi parang kinakaba na po siya. Tapos yung gabi po nakausap na daw po yung babae. Nakita daw po kasi ng ate ko ng asawa ng kuya ko yung chat ng babae. Pinapapili daw po siya kung siya, yung asawa niya daw po ba or yun po yung babae na yun. Eh wala naman po siyang pinili. Dito nga po siya nagpakamatay. Tapos yun na po, tumawag po si, nabigla po kami. Ba't gano'n daw po. Mahon po kami, nagmamadali po. Kita namin si kuya, nakadahalandusay na lang. Naalala ko yung kuya mo, ba't nagpangamatay? Sayang ang buhay niya. Ayun po yung pictures sa labas. Nasaan? Tara, tignan natin. Tara, dito. So, iyan. Kung si Adrian. Ito. Ay, grabe naman. Kagwapo nung kapatid mo palang iyan. Opo. Siya po yung nagdadrive sa Toronto. Di ba ikaw nga, muntikan na? Ganun din siya. Binaril niya yung 2 beses sarili niya. Buti hindi buti hindi pumatok. Hindi ako pinayagan ng Lord. Sabi may mission pa ako. Kwento mo yun sa'yo. Ha? Paano mo? I-demo mo yun sa'yo. Demo mo. Ito si... Kuhain ko na ito tayo. Si Kuya Adrian at saka ako. Parehas lang ng karanasan. Parehas lang ng nakaraan. Kaso, mapalad lang ako. Yung 2 shots sa ulo ko, hindi sumabog. Yung kay Kuya Adrian, sumabog. Natutumba na. Nasaan siya? Nagtago ba? Naiya po. Wag ka maiya. Tapos nasilip ko to para siya matutumba. Ayun o. Sabihin na kuya, ayoko! Artista na yung kapatid ko. Ingat pa ba yan? Nasilip ko sa taas para matutumba na yung bahay eh. Tapos nagtanong ako kay ate kung kilala niyo yung nakita kong bumiling isda. Pangalan mo ate? Angeline. Ilan taon ka na ate? 14 po. 14. Nasaan ang mama at papa mo? Nasa trabaho. Okay. Tapos nabalitaan namin, saan yung yung namatay yung mama at papa? Mama at papa ba? Hindi Si po. Asida po ata yun. Yung namatayan ng kapatid yata. Namatay. Kami po. Ay, ikaw. Paano yung kapatid mo? Binaril niya pa yung sarili niya. Ay. Sino yung kasama mo? Ba tayo lumabas? Ang ganda-ganda. Pag di ka lumabas, nako, papaluin kita. Ang ganda-ganda yung nagtatago. Kundi dahil sa'yo, hindi ko matutunton to. Labas ka na dito. Ikaw pala sinundan mo siya, eh. Bumama na dyan. Lalabas ka. Wala ka, Tekram. Kakausapin ko silang nakatalikod. Pero ka, Tekram, tignan niyo naman, ito yung umagaw ng ko eh. Parang pagkain ng hinan to, dadiretso bagsak eh. Sorry sa nangyari sa kuya mo. Pwedeng malaman ba't binaril ng sarili kuya mo? Ba't niya pala binaril ang sarili niya? Depression po. Depression. Pero malaman kailan pa yun ate? June 4 po ata. Noon 2024, Last year. diba? Last year.
Papa 1 year lang. Tapos, magkano kayo? Huwag ka na nga alis. Iyak ka na. Huwag kang mahiya. Ang ganda-ganda na hiya. Okay. Magkano kayo, ate? Ano lang. Kapit bahay po. Kapit bahay. Ate, ano pangalan mo, ate? Rochelle po. Si ate Rochelle, ilang taong ka na? 16. 16. Tapos tanong ko ulit pangalan mo, ate. Angeline po. Angeline, ilang taon? 14. Mas bata ka pala. Kasalan. Nakita ko siyang bumili ng isda. Tapos sabi ko bumaba dito. Tapos nakita ko yung bubong naman. Sabi ko parang matutumba. Ayun no. Tapos pumasok ka dito kasi sabi ko dito yung bahay niya. Oh. At least natuntun namin pala sila. Isa kayo sa mga linalapit sa amin dun yung nagpakamatay nga yung kapatid. So, nasan, ate? Pwede malaman nasan si mama at papa? Nasa Sayong campsite. Sa lola po namin. Sino yung kasama mo dito? Siya. Hindi. Pero may iba ka pang kapatid. Nasan sila? Yun po sa taas. Ilan kayo magkakapatid pala? 7 po kami, tapos namatay isa. Yun nga yung nagpakamatay. Okay. May idea ka ba bakit? Ano talaga yung dahilan ng pagka-depress ni kuya? Yung may asawa po kasi si kuya. Tapos may nakausap po siyang ibang babae. Parang pinapili po siya. Wala naman po siya pinili. Last year lang. Gano'n mo namimiss si kuya? Sobra. Kumusta ba si kuya mo bilang kapatid? Ayos lang naman. Responsableng kapatid naman. Pwede ko malaman mga ilang taon na siya? 25 na po ngayon. Nag-birthday po na siya ng February 26. February pala siya. Ka-birth month ko siya. Mag-isa ka dito, pero kumusta kayo? Paano ka nabubuhay dito? Okay lang. Yung panggastusin mo, pagkain mo? Okay lang po, pinapadala naman po ako ng mama ko. Maahon naman po sila ng linggo ng hapon. Nag-aaral ka pala? Opo. Anong grade mo na pala? Grade 7 po. Okay, grades. Medyo late kang pumasok. Opo. Sa Sayong po kasi kami nakatira dati, malayo po yun sa Banahaw Elementary School. Lalakad pa po kami, kaya na-late pa ako mag-aral. Tamad maglakad. Pinagbubutihan mo ba yung pag-aaral mo, ate? Okay. Ba't mo pinagbubutihan? Para sa kuya mo ba? Sa magulang ko at po sa kuya. Okay. Natatakot nga ako para makakalas tong bahay at tutumba tong bahay nila. Hindi ka ba natatakot pagka parang dadagan sa inyo? Dadagan sa'yo? Hindi naman. Okay. Ano message mo kay kuya? Namimiss po namin yung gala namin. Last gala po kasi namin, tawag doon. Sa Sayong po kami sama-sama. Tapos, nung po kasi, yung po ng anak niya, buhos tubig po. Bumaba po kasi kami noon. Ayaw ko sana po bumaba. Yun na po yung part na alas 4, doon po siya nagpakabaril sa sarili niya. Tapos, yan? Kaya po pala wala siya sa sarili nung binubuhos tubig yung anak niya kasi parang kinakabahan na po siya. Tapos yung gabi po nakausap na daw po yung babae. Nakita daw po kasi ng ate ko ng asawa ng kuya ko yung chat ng babae. Pinapapili daw po siya kung yung asawa niya daw po ba or yun po yung babae na yun. Wala naman po siyang pinili. Dito nga po siya nagpakamatay. Tapos po, tumawag po nabigla po kami. Ba't gano'n daw po. Mahon po kami, nagmamadali po. Kita namin si kuya nakadahalandusay na lang.
Anong naging reaction mo nung nakita mo si kuya? Iyak po. Kasi hindi ko akalain na gagawin niya yun. Sa pag-ibig yan no? Ayun. Siguro po. Nasaan ngayon yung dahilan nung pagkamatay niya? Sa abroad po yung babae. Nasa abroad siya. After ba nun, tumawag sa inyo yung babae na humingi ng tawad? Ewan ko lang po kasi sila po yung kausap, di naman po ako. Yung mama mo, papa mo, ganun? Okay. Hindi po nakakausap. Si ate pala, anong grade ka na ate? 10 po. Pinagbubutihan. Baka pwede naming masilip yung bahay niyo. Silipin niyo na po yung bahay niyo. Di ba kayo natatakot? Baka hanginin yan, matumbahan kayong dalawa dyan. Ayusin na naman daw po yan. Sasama na nga sila. Sasama sila. Ilan taon na? Matagal na ba? Ha? 9 years daw, sabi niya. Anong 9 years? Baby pa? Baby pa na? Baka 9 months. 9 months ba? Yung pagkain nila. Kasi nakita ko. Oh, kanin. Tapos, may nakita ako dito kanina, pansit canton. Sinisilip ko talaga yung ganyan. Tapos, inuulam ko din to. Inuulam nyo, pinapak nyo lang. Tapos, pinapak lang. Ito, inulam. O minirienda. Ito po yung bahay nila ate, Miss Rochelle. Pasok po kayo sa bahay namin. Uy, iniwan nyo naman ako. Papasukin nyo ako. Mauna pa ako sa Okay. Ito yung bahay nila. Pinda curtain. Ito pala yung nila. Pasok kayo, sir. Tari mo yung bubong. Para Ay! Oh, lumilindol. Ba't gumagalaw? Lumilindol. Ay, tignan mo. Niyayanig na. Hindi. Wala. Wala. Ay, gumagalaw. Ala. Nagano na pala tong bahay nyo. Lumayanig na. Ala, nahilo ako. Wait lang. Naalala ko yung kuya mo. Ba't nagpangamatay? Sayang ang buhay niya. Ayun po yung picture sa labas. Nasaan? Tara, tignan natin. Tara, dito. So, iyan. Ito si Adrian. Ito. Ay! Grabe naman. Pagwapo nung kapatid mo palang... Yan! Opo. Siya po yung nagdadrive ng Tora-Tora. Ay, grabe naman. Hindi, nakatali siya. Pagkagwapo pala ng kapatid mo. Ilang taon siya? 25 na po ngayon. 20. Last year nga lang. 24 siya namatay. June 4 po siya. Kategram mo. Pakita mo ng malinaw, Pogi. Oh? Ayan. Ito sila. Saan si Kuya Adrian? Ito. Opo. Bakit siya na-depress? Anong kina-depressan niya? So, yung sa love nga. Love life. Busy talaga yung love life ng Charot. Charot. Di ba ikaw nga, muntikan na? Ganun din siya. Binarin niya yung 2 beses sarili niya. Buti hindi buti hindi pumatok. Hindi ako pinayagan ng Lord. Sabi may mission pa ako. Kwento mo yun sa'yo. Ha? Paano mo, i-demo mo yun sa'yo. Demo mo. Ito si... Kuhain ko ng tatay. Si Kuya Adrian at saka ako. Parehas lang ng karanasan. Parehas lang ng nakaraan. Kaso, mapalad lang ako. Yung 2 shots sa ulo ko, hindi sumabog.
Yung kay Kuya Adrian, sumabog. Isang putok lang sa kanya. Yun. Tapos, yung pinutok ko sa lupa, sumabog yung baril. So doon ko na confirm na may siguro will ni God. Yun. Kaya importante sa atin, sa inyo, lalo na sa inyo mga kabataan, importante na magpe-pray kayo lagi. Kasi kahit anong kahit anong klaseng pagsubok sa buhay, hirap, basta't palagi malapit tayo kay Lord. Hindi tayo pinababayaan ng Lord. Tama. Amen. 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 Okay. So, ayun po mga katekram. Ang galing naman ng natin, Kuya Kenneth. Anong natutunan niyo doon sa sinabi ni Kuya? Laging magdasal. Kasi hindi tayo pababayaan Ng Diyos. pagka alam nating nasa side natin ng ating Diyos. Totoo yun. Pero parang yung pain kanina kay ate, Ang gwapo pala ng kapatid nila nung nagpakamatay. Pero gusto ko malaman, gaano kasaya yung puso ni ate? 1 to 10 yung pinakamasaya. Gaano, i-rate mo yung saya mo? 8. 8. Talaga. Pero dahil nandyan si Ate Rochelle, paano niya pinapasaya yung buhay mo? Ano ba? Yung yung mga band namin na magkasama yung tag doon. Sinasamahan niya ako pag walang kasama dito. Tapos nagsiselfone pa yun lang. Mensahe mo kay Ate Rochelle? Sana pag lumaki ka, pag tumanda ka, di mo makalimutan yung, kunyari mag-asawa ka na. Tapos syempre, di na tayo magkakasama, kasi may sarili ka ng pamilya. Sana naisip mo ako. Yun lang. Okay. Si Ganda? Ganun din. Ganun din po. Pag nagkapamilya na kami, sana di niya makalimutan yung mga pinagsamahan namin. Okay. Bumalik ko tayo dito ka Tekram kila Ate Ashley at Ate Rochelle. Yung bumibili po ng isda nung isang araw nakita ko. At nakita ko umuwi. Tapos nakita ko yung bahay parang matutumba kaya sinundan ko yung bata dito. Nay, ba't niyo pinatawag si Ate Ashley? Kasi gusto po niya po talagang makapagtapos ng pag-aaral. May nakikita naman po kami na kaya naman po niya. Wala po kami kakayahang paralin po siya ng gusto niya. Yeah. Makapagtapos po talaga siya. Ate Ashley, kumusta? Kumusta yung pag-aaral mo? Okay lang. Lagay ko tong mic sa'yo. Ipit mo lang. Ayan. Nakita ni mama mo kanina to, nasa niyang first quarter. Ayan, nakasulat dito, Mary Ashley Adriano, grade 11, for her commendable effort and achievement as a learner having an average grade of 90% during the first quarter. First quarter po niya, 90%. Second quarter, 91%. Third quarter po niya, 92%. So, good job, ate. Kumusta yung kumusta yung pag-aaral? Okay lang. Gaano ka okay? Minsan po mahirap. Pero kaya naman po. Ano ba yung pangarap ni Ate Ashley? First po, nursing po. Nursing? Ba't nursing, ate? Tapos po, second option po, hospitality management po. Ibig sabihin na, matalino tong anak niyo. Kwento niyo nga na, yung yung sa operation niya. Kasi po nung baby pa po siya, wala po talaga po siya ng dito.
tungi po talaga siya, wala siyang takip ito. Kaya wala pa po siyang 2 buwan, pinaoperahan ko na rin po siya dyan. Tapos yung ngalangala naman po niya, ito lang pong September 22. 22. Opo, ito. Iyon pong ilalim. Gusto pa nga pong pabalik kasi para daw maayos po ang kanyang pagsasalita. Sabi na, may nagsabi po sa kanyang doktor na ganon din nga po siya. Kumbaga, ganyan din ang kalagayan niya pero naging doktor daw po siya. Kasi mas mahirap pa daw po, kailangan pa daw po niya mag-therapy. So hindi mo na nagawa yung mga therapy, Ate Ashley? Wala na po kaming pera. Kasi hindi po libre yun eh. Ang pagtitherapy sa kanya. Buti po yung opera, sinagot po ng isang konsehal. Si Consel Edsel Mendoza, na siya raw magpapa-opera. Kaya po 7 po na-operahan siya siya. nun. Opo. 7 years old. Opo. Tapos ito po ng September, si Consel Edsel Mendoza pa rin po ang nagsagot ng kanyang opera sa ilalim. Ay, ang sabi sa amin dun sa Ismail, ano ba yung clinic mo? Ako na. Philippines Philippine Man of Mercy. Mercy. Sabi daw po, ang kanyang therapy, ayan no, hindi na po daw sasagutin nila. Kumbaga talagang galing na po sa amin, mahal-mahal din po pala yun. Kaya hindi po namin siya napa-operahan. At saka diretsyo ng kanyang Ano din pala yung kamay niya? Opo. Pati po paa. Ito, paano mong nangyari dito, ate? Sa pool po yan. Ha? Pagkalabas lang po niya, ganyan na po. Inborn. Pati yung paa niya, ganyan. Patingin nga, ate. Ay. Wala po siyang kuko. Yan. Okay, tapos yung sa kabila, ate. Okay naman po. Ito lang po Okay yung naman. walang Patingin. walang usamin. Ito, walang kuko din. Tapos yung mga paa. Wala tingnan natin. kuko. Maliit lang. Ito, may mga kukunay, pero maliliit. Yung isa, may ano daw po yung ano daw po yung cost nung ni Ashley? Wala naman po sinabi ang doktor. Kumbaga, nung baby daw po siya, matagal daw pong matagal daw po yung ma-develop, sabi ng mga doktor. Kaya, ganun po nangyari sa kanya. May huli daw pong develop. Na may late development po siya. Habang lumalaki ka, ate, paano mo na-handle yung nakaranas ka ba ng pambubuli, ganon? Paano mo na-handle yung mga ganon? Kasi hindi biro tong ganito, wala kang tapos yung... Lumalaban pa rin po siya. No. Naiyak lang po siya, ganun. Pag iyak niya, sabi niya, wala na. Pag binubuli nga po siya, sasabihin lang niya, Sabi ko, pag minubuli ko ako ng iba, sabi ko, mas matalino ko sa kanila, mas ayaw ko yung sarili ko. Ano po kung makakalala ko ako sa mga muli na hindi po ako makapag-ahay. Hindi ko pa matutulungan sila mama. Sabi ko kasi sa akin, ako daw po yung asa ng pamilya namin. Ako minumuli ako. Hindi ko na po pinapansin. Yeah. Sinasabi ko na lang po. Minsan po nasasabi ako na mama na wala po. O ano sinasabi nila sa akin. Okay lang naman po. Kaya ko. So, Ate Angela, paano mo hinandle yung ganon? Siyempre, nagsasabi sa'yo yung ate mo. At paano mo siya pinapalakas yung loob?
pinapayuhan. Nung alam na lang naman po niya ako kasama nun. Hinuli po siya ng kaklase niya nung LM pa po sa grade 6. Siya nakikilaban. Tapos ngayon, hiwalay kami ng kasi manhole yan, magkalayo po. Hindi pala kayo isang school. Bakit? Pero isa lang din po yun. Parang hiwalay lang. Grade 10, grade 11, grade 12. 7 to 9 po Sa Mina. sa kabila. Then 10 to 12 sa kabila. Siguro sa mga nangyari, Ate Ashley, mas tumibay ka doon, no? Tama. Ginawa mo yun. Tapos mas pinagbutihan mo pa, nag-focus ka pa, di ba? Yun yung Nay. Ano lang naman niya? Tulad po, kaya malakas po talaga loob niya nung na-aksidente pong papa niya na taga dito. Siya po talaga sumama kahit bata pa po siya. Siya po sumama sa loob ng ospital na inoopera yung kamay ng papa niya. Siya po talaga naghawa kasi hindi ko kaya yung dugo na marami. Siya talaga naghawak ng gano'n habang tinatahi ng doktor yung kamay ng papa niya. Siya pong, sabi nga nung sa Malolos, bawal ang bata paano ka, mahihimatay yung mama ko. Di akong sasama sa papa ko. Siya po talaga hanggang po sa loob ng patahian ng kamay ng papa niya. Siya sumama. Sabi nga ng doktor doon, di kaya mo pala ito Kayang-kaya mo tingnan ang papa mong tinatahi Yun wari ko, naging na rin niya, napag-isip niya na kaya pala niya, baka kakayanin din niya. Tsaka yung payo po ng doktor niya, ganyan din po sa Philippine Children, ganyan, mangungo din po siya. Sabi, kakayanin mo rin yun kung gusto mo talagang mag-aaral. Kaso nga po, iniisip ko po, paano namin mapag-aaral ng ganun? Ganun lang po ang trabaho namin. Kaya nga po, nagpapakasakali po kung Napaproud ako kay Ate Ashley, yung hindi ganun kadali yung niya yung parang pinagdadaanan niya. Doon sa mga pinagdaanan mo, natutuwa lang ako ginamit mo yung inspirasyon mo para mas lumaban ka, mas pagbutihan mo, tutukan mo yung pag-aaral mo. Kasi sabi mo kanina, pagka may nang bubuli sa'yo, sinasabi mo, mas naman ako sa inyo. Mas matalino naman ako sa inyo. Ano yung sinasabi mo sa kanila o sa isip mo lang? Sa sarili mo? Galing Sa mga kabataan ngayon, Ate Ashley, ito kasi mapapanood ng mga kabataan to. Sa mga nanay naman dyan, gusto ko ipanood nyo sa mga anak nyo na sa tingin nyo parang napakataas ng tingin, medyo nambubuli. Naramdaman nyo naman kung gaano kasakit yung parang binubuli. At ano yung mapapayo mo sa mga kabataan, Ate Ashley? Mag-aaral po na mabuti para po sa pamilya. Huwag po intindihan niyo kung saan ng iba. Saan nila. Bali, pinatawag po ni Nanay si Ate Ashley Katekram. Nasaan ka, Ate Ashley? Samahan po ng ate ko sa Kalaytan. Ano doon? Para may kasama si ate? Doon po ako tumira. Doon po ako tumira. Doon ka tumira nung? Wala ko yung kuya ko niya. Pero diyan ka talaga natulog? Dito. Kaya pala si Ate Ashley mo na lang dito? Si Ate Angeline mo. Kasi po, dito po nga nagpakamatay yung kuya niya. Kumbaga, parang hindi niya lagi araw-araw niya naalala. Kaya ang ginawa naman, baka daw masira ang pag-aaral. Doon na muna po sa kapatid niya. Saan? Para makapag-focus po. Diyan lang po sa higaan namin. Nandyan ka? Nakita pa. Opo, kaya para makalimutan po niya, doon muna po sa kanya.
Kaya po nakita po talaga nila kung paano po nagpakamatay yun. Kaya Sorry, ate. para hindi namalimutan niya, pumunta po siya sa kapatid niya na doon na muna siya. Okay. Kaya tuwing po naalala niya, hindi niya daw maiwasang hindi lumuha. Kasi nakita po talaga niya. Nandiyan ka, paano ba? Nakatayo? Nakatayo. Tapos si kuya, Ito po, nakatayo. Nakatutok na po sa kanyang bahay. Dito, sabi niya po kasi, pag po lumapit ako, madadamay kami. So, naisip ko po yung amangkin ko po, may ganyan. Tapos, nakahuli po kami lumapit. Marami sa naiilan. so biglaan ang nangyari. Sorry po sa nangyari na yan. Okay lang Ate po. Ashley, Ate Angeline, Okay lang. Ate Rochella. Ganun lang po talaga yata ang buhay. Kaya pala ganun na lang kaano siya. Nakita niya, nasaksihan po niya. Opo. Kaya sabi niya, Mama, kung ano pwede, doon na muna ako sa kay Kiray. Doon nga po, sabi nga, sige, ikaw ang bahala kung saan medyo nakakaluwag ka. Kasi sabi namin, pag hindi namin muna ilalayo siya dito, baka maapektuhan nga po pag-aaral niya. Kasi lagi niya maaalala. Kaya hinayaan na namin muna po sa kapatid niya. Pero tinanim daw naman niya sa utak niya na namatay ang kuya niya, tinutulungan sila. Gagawin naman daw niya ang lahat para pagdating daw ng panahon, pag nakapagtapos siya, matulungan din niya kami. Yun ang gusto po niya. Tsaka, sa tingin mo, bakit deserve kang makapasok sa scholar? Gusto ko po makapagod sa pag-aaral. Baka po makatulong ako sa kanila ko. Dahil makapagod ko yung mga pangarap ko. Si Ashley, grade 11. Si Angeline, 7. Late ka nga kasi nakapasok, di ba? Tapos si Rochelle, 10. Sige, Ate Ashley. Pag-pray ko yung ano mo. Yung kahilingan ng puso mo. Okay, kateka lang. Pag-pray natin tong tatlong ladies natin. Pag-pray ko na